Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gilbert. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay hindi kapani-paniwalang pangyayari na aking nasaksihan at naranasan ng aming pamilya noon mula sa kamay ng masasama naming kapitbahay. May bagong lipat na kapitbahay po kami noon, Kuya Bari. 3 lamang silang miyembro ng pamilya. Isang matandang babae at 2 lalaki na halos kaedaran ko noon. Noong mga unang linggo pa lang po nila sa aming lugar ay hindi pa sila lumalabas ng kanilang tahanan. Parati lamang silang nasa loob na aakalain mong parating mayroong pinagtataguan. Ngunit dahil sadyang palakaibigan po ang aking mga magulang, hindi nagtagal ay nakuha na rin nila ang loob ng mga bagong kapitbahay namin. Simula noon ay madalas na silang tumatambay noon sa amin at nakikihalubilo na rin sila sa iba pa naming mga kabaryo. Maging ang mga anak nila ay naging malapit na din po sa akin. Parati kami naglalaro noon sa may bakuran ng aming bahay. Isang araw, habang nagpapahinga kami noon dahil katatapos lamang naming maglaro, ay bigla kong naisipan na yayain sila upang sa kanila na lamang kami tumambay. Nang sa ganoon ay makapasok at makita ko rin ang loob ng kanilang bahay. Ni minsan kasi ay hindi pa nila kami niyayang papasukin man lang sa kanila, samantalang sila ay nakakailang ulit ng labas-pasok sa aming tahanan. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi sila pumayag, Kuya Bari. Napaisip tuloy ako noon na marahil ay mayroon nga talaga silang mga itinatago. Ganun pa man, kahit gaano ko kagustong makapasok noon sa kanilang bahay, ay hindi na lamang ako nagpumilit pa, lalo't halata namang wala na akong magagawa pa kung ayaw talaga nila dahil para wala namang sila sa aking tiwala, Kuya Bari. Kinagabihan noon, habang nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, ay naalipungatan ako dahil sa ingay ng mga lamok na paulit-ulit na umaalingaw sa aking tenga. Napilitan tuloy akong mapabangon at isara ang nakabukas na bintana ng aking silid upang maiwasan ang pagpasok ng mga lamok at iba pang mga insekto. Sinadya ko kasing hindi iyon isara bago matulog po upang pumasok ang malamig na hangin at hindi ako mainitan. Wala pa po kasi noong kuryente at electric fan. Bago ko pa man maisara ang bintana ay napadako ang aking paningin sa bahay ng aming kapitbahay. Nang gabi ring iyon ay biglang may pumasok na kalokohan sa aking isipan, Kuya Bari. Dala nga po ng kagustuhan kong makapasok noon at makita ang bahay nila, ay naisipan kong pasukin ito ng patago noong gabing iyon. Sa kadahilanang alam ko namang walang makakaalam sa gagawin ko. Alam ko pong mali ang naisip kong iyon, ngunit bata pa po ako ng mga oras na iyon at mga panahong iyon, kung kaya't wala pa akong pakialam kung tama ba o mali ang gagawin ko, basta masunod lamang ang aking kagustuhan. Maingat akong naglakad patungo sa bahay nila. Mabuti na lamang at wala silang mga alagang hayop na maaaring lumikha ng ingay kapag may taong nasa labas ng kanilang bahay. Kung kaya't hindi ako nahirapang magtungo roon. Nang akmang maghahanap na sana ako ng daan upang mapasukan, ay natigilan ako bigla nang makarinig ako ng pag-uusap mula sa loob ng bahay. Gising pa pala sila ng ganitong oras. "Nay, hanggang kailan po ba tayo dito mananatili? Hindi pa ba tayo uuwi sa atin?" Rinig kong tanong ng kalaro kong si Tristan. Upang mas marinig ng maayos ang kanilang pag-uusap, ay idinikit ko ang aking tenga sa haligi ng kanilang bahay. Hanggang sa maibalik ko lang ang aking lakas at masiguro kong handa na ulit ako makipaglaban sa mga taong gustong ubusin ang lahi natin. Sagot naman ng matanda na ikinakunot ng aking noo.
Napaisip ako sandali. Ano bang ibig niyang sabihin? Hindi kaya may kaaway silang tinatakasan sa kanilang lugar? Ngunit papaano naman po ang mga kalahi natin na naiwan doon kung sakaling sila naman ang makahanap ng albularyong iyon? Walang magaling na pinuno ang tutulong sa kanila dahil naririto ka, naririto tayo. Nang marinig ko ang mga katagang iyon ay nagsimula na akong kabahan, Kuya Bari. Dahil kung tama ang mga narinig ko na tinuturing nilang kalaban ang mga albularyo, ibig bang sabihin noon ay sila'y mga aswang? Sa pagkakaalam ko kasi, likas na magkalaban talaga ang mga aswang at mga albularyo. Alam ko ang bagay na iyon dahil isang magaling na albularyo po ang aking lolo, ang ama ni Papa, at naikwento niya ang tungkol doon sa akin noon. Kaya lang ngayon ay hindi na namin siya nakakasama dahil naninirahan na sila ng aking lola sa ibang probinsya. Ngunit dinadalo rin naman nila kami paminsan-minsan, lalo na kapag nangungulila ito kay Papa at sa amin na kanyang mga apo. Sumapit ang umaga na hindi pa rin nawala sa isip ko ang tungkol sa usapan ng mag-ina na narinig ko kagabi. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba iyon sa aking mga magulang o isesikreto ko na lamang iyon sa kanila upang hindi na rin ako mapagalitan pa sa aking ginawang kasalanan ng gabing iyon. Binala ko naman talaga na sabihin iyon ng una, ngunit napansin kong parang abala sila masyado sa paghahanda ng mga makakain at sa pag-aayos ng bahay na tila ba mayroong kaming bisitang darating. Kung kaya't hindi ko na iyon sa kanila nasabi pa. Mga ilang oras lamang ang lumipas habang abala ako sa pakikipaglaro sa anak ng matandang kapitbahay namin ay tinawag na ako ng aking mga magulang dahil naroroon daw sina lolo at lola. Nagulat pa nga ako nung una, pero napangiti rin kalaunan dahil hindi ko akalaing pupunta sila rito ngayon, gayong iniisip ko lamang sila kagabi. Inaya ko ang mga kalaro kong sina Tristan at Tomas upang pumasok sa aming bahay dahil paniguradong may mga pasalubong na dala ang aking lolo at lola. Subalit hindi ko maintindihan, ngunit tila ba takot na takot silang makita ang mga ito at agad na nagpaalam sa akin paalis at mabilis na pumasok sa kanilang bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang mapatingin ako sa aking lolo ay kakaiba rin ang tingin na iginawad nito sa mga ito. Para bang may alitan sa pagitan nila na sila lamang ang nakakaalam. Hindi kaya tungkol ito roon sa mga narinig ko kagabi? Lumipas ang oras, dumaan ang gabi. Nasa mahimbing na kaming pagkakatulog nang mabulabog kaming lahat ng isang malakas na ingay na nagmula sa aming bubungan. Kumalabog iyon, Kuya Bari, at rinig na rinig din namin ang tila pagkaykay nito sa bubong na parabang sinisira ito. Narito sila! Napatingin ako kay Lolo dahil sa kanyang mga sinabi. Gusto ko pa sana siyang tanungin noon kung sino ang kanyang tinutukoy na sila, ngunit hindi ko na nagawa pa dahil mabilis siyang umalis at nagtungo sa labas ng aming bahay upang sugurin ang mga aswang. Sinundan namin siya at nagulat kaming lahat nang makitang napapalibutan na siya ng 3 mga aswang. Isa roon ay babae at 2 lalaki. Mapupula ang kanilang mga mata, maiitim ang balahibo, mahahaba ang kuko at nakakatakot talaga ang mga itsura. Pumwesto ang aking lolo na tila handa na sa pag-atake ng 3 nilalang. Wala siyang kahit na anong dalang gamit na labis kong ipinag-alala.
paano niya lalabanan ang tatlong nilalang na iyan? Unang lumusob ang isang lalaking aswang. Ngunit mabilis itong nailaga ni Lolo. Salip ay siya pa ang napatumba nito nang itulak siya nito ng malakas. Sumunod na sumugod ang pangalawa, ngunit ganoon na lamang din ang nangyari. Sino man sa kanila ay hindi nagawang daplisan man lang ang aking lolo. Panghuling sumugod ang babaeng aswang na bakas sa mga mata ang labis na galit. Marahil ay dahil natalo na ni Lolo ang kanyang mga kasamahan kung kaya't hindi na siya makapaghintay na sunggaban nito. Naging mahirap para kay Lolo ang kalabanin ang panghuling aswang dahil sa kakaibang lakas nito. Ilang ulit silang nagpalitan ng pag-atake, ngunit parehong nakakailag ang dalawa. Kaya naman gumawa na ako ng paraan para matulungan siya. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng mga gamit na maaaring magamit laban sa aswang. May nakita akong asin at buntot pagi na hindi ko alam kung paanong nagkaroon kami ng ganoon. Subalit hindi ko na iyon inalampa at mabilis na akong bumalik upang ibigay iyon kay Lolo. Nang makabalik ako ay nadatnang kong nakahiga na si Lolo habang nakapatong sa kanya ang aswang at hawak-hawak siya sa liig nito at sinasakal. Umiiyak na noon ang aking lola at gusto na niyang sugurin din ang aswang. Ngunit pinipigilan lamang siya ni Papa at Mama dahil maaari siyang mapahamak. Kaya naman tinawag ko si Lolo at nang mapatingin siya sa akin ay inihagis ko sa kanya ang buntot ng pagi habang ako naman ay isinasaboy ko sa aswang ang asin. Tinamaan ang nilalang sa mukha. Habang iniinda niya ang sakit ay kinuha naman ni Lolo ang pagkakataon upang atakihin naman siya gamit ang buntot ng pagi. Walang tigil ang kanyang paghagupit sa mga aswang na ito. 3 silang pinaghagupit ni Lolo at lahat ay umaangil dahil sa sakit. Hindi po tinantanan ni Lolo hanggang hindi lupasay at lupaypay ang mga dila ng mga nilalang. Maagang nalagutan ng hininga ang 3 nilalang at ito'y hindi na inabot ng liwanag. Hindi nagtagal ay iyon na ang dahilan upang matalo niya ang naturang nilalang. Sinabi sa amin noon ni Lolo na ang mga aswang daw na iyon ay matagal na niyang kaalitan noon pa man. Nakatira daw sila sa kanilang lugar sa Antique, ngunit tumakas daw ang mga ito noong minsang magkaharap sila. Ang mga aswang na ito ang dahilan kung bakit namatay ang isa pang bunsong anak na babae ng aking lolo at lola. Kaya naman ganoon na lamang ang galit nila sa mga ito. Hindi pa nga daw niya inakala na ang pagbisita niya sa aming lugar ay roon pa niya matatagpuan ang mga ito, lalo na ang pinuno nilang si Aling Trinidad na siyang may kagagawa ng lahat ng mga patayan na nangyari sa kanilang lugar. Hindi naman namin akalain na mga kapitbahay lamang pala namin sila at nakakasalamuha pa sa araw-araw. Iyon pala ang dahilan kung bakit mailap sila sa mga tao noon pa man at wala rin silang sino man na pinapapasok sa kanilang bahay dahil ayaw nilang may makaalam ng kanilang sikreto. Matapos po ang pangyayaring iyon ay nag-iingat na po kami sa mga taong nakakasalamuha namin na hindi pa naman namin lubusang kakilala. Naging mapagmatsyag na rin ako lalo na kapag may mga bagay silang ginagawa na kaduda-duda. Nang sa ganoon ay malaman namin kung sila ba ay mapagkakatiwalaan o hindi. Mahirap na Kuya Bari, baka mamaya ay hindi na pala sila mga ordinaryong nilalang at may balak na masama sa amin. Sa ngayon po ay maayos na naman uli kaming namumuhay rito sa aming lugar kasama ang aking lolo at lola. Lumipat na rin kasi sila rito upang sama-sama na lang daw kami ulit. Dito niya rin ipinagpatuloy ang kanyang
pinagkakabalahan na panggagamot at pagtugis sa mga masasamang nilalang at pagtulong sa mga nabiktima ng masasamang nilalang bilang isang albularyo. Isang karanasan po na hindi ko po malilimutan dahil hindi ko po inaakala talaga na mga aswang pala ang aming mga kalaro noon. Kung titingnan mo sila, Kuya Bari, ay parang ordinaryong tao talaga sila. Walang bakas kang makikita ng pagiging isang aswang nila. Minsan nga ay nakakapaglaro pa kami sa harap mismo ng simbahan. Kaya talaga pong nakakapagtaka ang kanilang pagkatao. Isang pangyayari na nagbigay aral sa aming lahat. Hindi pala dapat magtiwala sa mga taong nakilala mo. Dapat pala ay kilatisin mo at kilalanin sila ng husto. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, tungkol sa pakikipaglaban ng mga aswang at sa aking lolong albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari, sa pagkakataon na ibinigay nyo upang ito ay maibahagi ko rin sa inyong tagapakinig. Lubos na gumagalang, Gilbert. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bilang isang listener ng inyong channel ay nahikayat po ako na ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa aswang. Ito po ang kauna-unahang naging karanasan ko, kung kaya hindi ko po ito malilimutan. Matagal na rin po ito nangyari, subalit hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vanchi. Si Lola Pasing lang po ang kasama ko sa bahay. Nasa abroad po kasi ang aking ina at may ibang pamilya naman po ang aking ama. Bata pa lamang po ako ay madalas na akong kwentuhan ni Lola Pasing tungkol sa mga aswang. Marami na rin itong naikwento sa akin, Kuya Bari. May mga kaalaman na rin naman ako tungkol sa mga ganitong nilalang dahil nga nagbabasa rin ako ng mga bagay tungkol sa mga ito. Kahit hindi pa ako nakakakita ng aswang ay naniniwala akong totoo ang mga ito dahil marami na rin akong narinig na kwento sa aking Lola Pasing. Ang iba pa nga ay sarili niyang karanasan. Kung aswang po ang pag-uusapan, may mga bagay na ipinapaalala sa akin si Lola Pasing. Isa na po rito ang tungkol sa mga katok sa kalagitnaan ng gabi o sa madaling araw. Ayon kasi kay Lola, kapag may narinig akong katok sa pagitan ng ganoong mga oras ay wag na wag kong pagbubuksan. Hindi ko raw kasi masisigurado kung ano ang makikita ko o mangyayari sa akin kapag ganoon. Isa pa ay baka mapahamak ako kapag sinuway ko ang malimit itong paalala tungkol doon. Nagtataka man ako, ngunit sinunod ko na lamang ang mga sinabi sa akin ni Lola. Ang tanging sabi lang nito sa akin noon ay ang mga katagang, "Apo, may mga aswang kayang gayahin ang mga tao sa pamamagitan ng anyo at kadalasan ay sa pamamagitan lamang ng boses." Hindi ko man lubos maintindihan noon si Lola Pasing, subalit nang may mangyaring kakaiba sa akin ay doon ko lang napagtanto ang kanyang mga sinasabi. Madaling araw na iyon, hindi pa ako natutulog dahil abala pa ako sa pagbabasa ng libro. Nakahiga ako sa aking silid at si Lola naman noon ay natutulog na rin sa kwarto niya. Tutok na tutok ako
sa aking pagbabasa. Subalit napahinto ako nang may maulinigan akong mga pagkatok. Noong una ay hindi ko ito pinansin dahil baka guni-guni ko lamang ang aking naririnig. Subalit makalipas ang ilang minuto ay wala nang tigil ang pagkatok. Isinara ko ang librong binabasa ko at pinakinggan kung saan nanggagaling ang mga pagkatok na iyon. Walang ano-ano ay napatayo ako dahil sa pag-aakalang nasa pinto ng aking silid nagmumula ang mga pagkatok. Dahan-dahan kong tinungo ang pinto at patuloy pa rin akong sa pakikinig. Papalapit na ako ng papalapit at palakas ng palakas ang naririnig kong pagkatok. Dahil sa kabang nararamdaman ko ay kinuha ko ang walis tambo na nasa gilid ng aking kabinet. Inihanda ko ito para sakaling kung may aatake sa akin kapag nabuksan ko na ang pinto ay may panlaban ako. Napapalunok pa nga ako ng mga oras na iyon. Naiisip ko kasi ang mga sinabi sa akin ni Lola Pasing tungkol sa mga maririnig kong mga katok sa kalagitnaan ng gabi. Sumagi pa nga sa aking isipan na baka si Lola lamang iyon at naglalakad habang nananaginip. Subalit napailing ako dahil malabo itong mangyari. Hindi naman kasi nagkakaganon si Lola. Nilakasan ko na lamang ang aking loob at pilit na iwinawaksi ang mga bagay na pumapasok sa aking isipan. Nagsimula ako sa pagbukas ng aking pinto. Paunti-unti dahil nanginginig na rin ng aking mga kamay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang ginagawa ko iyon ay napapapikit pa ako. Nang mabuksan ko na ay napamulat ako ng aking mga mata, ngunit wala naman akong nakita. Wala kahit anong anino o nilalang ang nasa tapat ng aking pintuan. Isasara ko na sana ang pintuan ng aking silid nang mapatigil naman ako. Muli na naman akong nakarinig ng mga pagkatok at sa pagkakataong iyon ay nasa pangunahing pintuan na iyon ng aming bahay. Pinipilit ko mang pigilan ng aking sarili na hayaan na lamang iyon, subalit hindi ko ito magawa. Tila may boses na bumubulong sa akin na puntahan ang nasabing pinto at buksan iyon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aming pintuan noon. Hindi pa rin tumitigil ang pagkatok. Patuloy lang din ako sa aking paglalakad. Dumagdag pa sa aking takot noon ang madilim na paligid. Patay na po kasi ang ilaw sa labas at tanging sa silid lamang ng aming lola ang mayroong liwanag. Malapit na ako sa aming pintuan at nakahawak na ako sa doorknob nito. Akmang bubuksan ko na sana ito, subalit bigla akong nakarinig ng tinig. Apo! Rinig ko na tawag sa akin ni Lola. Dahil doon ay biglang nawala ang aking kaba. Napalingon ako noon sa aking likuran upang tignan si Lola. Subalit nang makalingon na ako ay nanigas ang aking katawan.
Wala si Lola Pasing sa aking likuran. Muli kong narinig ang pagtawag nito, ngunit sa pagkakataong iyon ay nagbigay na iyon ng labis na takot sa aking sistema. Paulit-ulit nitong binibigkas ang katagang iyon. Naririnig ko na rin ang pagtibok ng aking puso dahil sa nangyayaring hindi maganda. Ilang sandali pa ay mayroon na namang kumatok, sabay sabi ng mga katagang, "Apo, buksan mo naman ako. Si Lola Pasing mo ito." Napailing na lamang ako ng mga sandaling iyon. Gusto kong maiyak dahil sa takot na nararamdaman ko. Nanginginig man ang aking katawan ay sinikap kong makasilip sa bintanang katabi ng aming pintuan. Nanlaki ang aking mga mata nang may maaninag akong nilalang na nakatayo sa tapat nito. May ilaw naman kasing nagmumula sa buwan, kung kaya kahit papaano ay makikita ang nasa labas ng aming bahay. Mabuhok ang maitim nitong balat. Kitang-kita ko kung papaano niya katukin ng aming pintuan. Ilang saglit ay bigla na lamang itong napatingin sa aking direksyon. Mabuti na lamang at nakapagtago ako bago ako nito makita. Hindi ako makapaniwala dahil namumula ang mga mata nito na animoy nagbabaga. Paunti-unti akong humakbang paatras at nang nangangalahati na ang layo ko mula sa pintuan ay umayos na ako sa aking paglalakad. Dumiretso ako sa silid ni Lola Pasing at nakita kong mahimbing pa rin itong natutulog. Nilapitan ko si Lola at ginising ko siya. Wala pa rin namang tigil sa pagkatok ang kung anumang nilalang na nasa labas ng aming pintuan. Nang magising si Lola ay doon na lamang nawala ang pagkatok. Tinanong ako nito kung ano ang nangyari. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Dali-dali naman siyang lumabas ng silid, dala-dala ang kanyang itak. Sumunod naman ako kay Lola. Pinanood ko lamang si Lola sa kanyang gagawin. Binuksan nito ang pintuan at saka siya lumabas ng bahay. Laking pagtataka ko dahil wala na roon ang nakita kong nilalang. Dahil sa nangyari ng gabing iyon ay ikinuwento sa akin ni Lola ang naging karanasan niya noon. Ayon kay Lola ay isang aswang ang aking nakita. Dahil nga sa sabi niyang may kakayahan ngang manggaya ang mga ito. Katulad ko ay naranasan rin iyon ni Lola noong bagong panganak pa lamang ako kay Mama. Naalala kong sinabi nga pala iyon ni Lola sa akin. Laking pasasalamat lamang nito dahil hindi ko tuluyang nabuksan ang pinto. Sabi pa ni Lola, kapag nabuksan ko iyon ay marahil na natangay na ako at nabiktima. Noon ko lang din naintindihan ang mga paalala niya na wag kong bubuksan ang pinto kung may marinig akong katok sa kalagitnaan ng gabi o sa madaling araw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan niyo po. Maraming salamat po. Gumagalang, Vanjik. Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Ang ating kwento po ngayon ay tungkol sa linta. Pagpasensyaan niyo na po yung boses ko at ako'y may kaunting sipon lang po.
Magandang araw po sa inyong Kuya Bari at sa lahat ng mga supporters ng channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marie. 77 anyos. Ako po ay balo at kasalukuyang nag-aalaga ng apo sa tuhod at nakatira ako sa aking anak ngayon dito sa Cebu. Ang istoryang matutunghayan niyo po ay nangyari ito mismo sa aking yumaong asawa. Maraming taon na po ang nakaraan. Hindi ko na halos tanda ang eksaktong taon pero nananatili pa rin ito sa aking alaala magpahanggang ngayon. Hindi na rin po ako muling nag-asawa pa, Kuya Bari. Hindi ko na naisip ang bagay na iyon dahil para sa akin, isang tao lang ang minahal ko at iyon ay ang yumaong asawa ko. Nangyari ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon sa buhay namin noong nasa Samar pa po kami. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar. Siya nga po pala, siya po ay si Densyo. Mabait at responsable si Densyo. Matulungin sa mga nangangailangan. Mataas ang pasensya na wala sa mga taong nakapaligid sa amin. Noong kapanahunan pa namin, Kuya Bari, wala pa pong kuryente. Tanging lampara lamang ang aming ginagamit. Hindi pa nga uso noon ang kandila, kundi gas pa lamang. Iyon ang ilalagay sa bote ng tanduay pagkatapos ay lalagyan din ng tela para umilaw. May kuryente naman po sa bayan pero hindi pa umaabot sa barangay namin. Unang manliligaw ko po si Densyo. Nasa kabilang barangay nga lang siya nakatira. Boto po sa kanya ang mga magulang ko dahil sa taglay niyang kabaitan. Magtatanim ng palay, mais, mga gulay lamang ang aming ikinabubuhay. Mas mahirap pa kami sa daga pero hindi iyon naging hadlang. Nagtutulungan po kami at sa awa naman ng Diyos, nakakaraos naman kami sa araw-araw na pangangailangan. 2 buwan pa lang kaming magkasintahan nitong si Densyo at nagpakasal kaagad kami. Ngunit 1 taon lang kami nagkasama ay binawi rin siya sa akin. Namatay po siya dahil sa kulam. Ilang taon din ang lumipas bago ko natanggap ang lahat. Kaya nga hindi na po ako nag-asawa pa ulit dahil siya lang ang lalaking pinangako ko sa aking sarili na mamahalin habang buhay. Naalala ko pa po si Densyo. Siya po ay isa sa pinakamahusay na basketball player sa aming barangay. Maging sa iba't ibang baryo ay lagi nilang nasusungkit ang champion kasama ang kanyang team. Nakarating na sila sa bayan dahil may nag-sponsor po sa kanila. Pumayag akong sumali siya dahil malaki-laki rin ang maiuwi nilang pera kung sakaling manalo. Hindi naman ako nagkamali dahil nangunguna ang team nila. Isa si Andres sa nakalaban ni Densyo, subalit nang matalo ito, humiwalay na ang lalaki sa team nito at sa kanya na dumikit. Hindi nagdalawang isip si Densyo na ipasok si Andres sa team nila. Hindi naman kasi mapagtanim ng galit ang lalaki. Bukod pa roon, tahimik lang ito at hindi rin masyado nakikihalubilo sa mga tao. Hindi gaya noong ibang nakalaban ni Densyo na galit sa kanya noong natalo ang mga ito. Hanggang sa isang araw, niyaya niya akong dumalaw sa kanila. Namalagi kami roon ng 1 linggo. Nakiusap kasi ang mama niya kaya wala na po akong nagawa pa, Kuya Bari. Pero bago kami umalis, sinigurado ko muna na nasuot ko ang kwintas na bigay sa akin ng yumao kong lolo kung saan ay pwedeng panangga sa iba't ibang elemento gaya ng engkanto, maligno at iba pa. Hindi rin basta-basta tatablan ng barang o ulam. Ayon sa aking abuelo, hindi basta-basta madadapuan ng anumang klaseng sakit ang makakasuot
ng kwintas na iyon, kaya naman iniingatan ko po ito ng mabuti. Masaya naman ang pananatili namin sa bahay ng mga magulang ni Densyo. Medyo mangilan-ngilan lang ang kapitbahay nila. Malapit kasi sa sapa ang kinatitirikan ng bahay nila. Doon ko rin nakilala si Nita. Sabi ng biyenan ko, kababata raw siya ni Densyo noong nasa probinsya pa sila nakatira. Naghiwalay lang ang landas nila noong lumipat na sila ng tirahan. Inamin naman sa akin ni Densyo na malapit talaga sila sa isa't isa. Kaya minsan sa tuwing nag-uusap sila ay hinahayaan ko na lang. May tiwala naman ako sa asawa ko. Alam kong di niya iyon magagawa pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Masaya naman kasama itong si Nita. Maitsura din at maganda ang pangangatawan. Mabilis ko siyang nakapagpalagayan ng loob. Halos sa bahay na rin siya buong araw. Kulang na lang po ay makitulog na siya na pinagkibit-balikat ko na lamang dahil magkababata naman sila ng asawa ko. Noong una ay maayos naman ang lahat sa amin ni Densyo. Ngunit noong ikalimang gabi na namin sa bahay ng mama niya, napansin ko ang biglang pagbabago ng ugali ni Densyo. Naging mainitin ang ulo niya at tinataasan na rin niya ako ng boses. Kahit sa simpleng pagkakamali lang ay nagagalit na siya sa akin, bagay na labis kong ipinagtaka. Malayong malayo na siya sa Densyo na nakilala ko. Bugnutin at laging nagagalit. Hinayaan ko lang siya. Kako, baka dahil din sa pagod niya. Tumutulong din siya kasi sa pag-aani ng palay ng mga magulang niya, kaya iniintindi ko na lamang siya. Kung tinatanong ko siya, ay tanging nagbabaga niyang mga mata lang ang nakukuha kong sagot. Minsan nga iniisip ko baka may ibang babae na siya. Minsan kasi nakita ko siyang may kausap na babae sa likurang bahagi ng bahay nila. Gabi na ng mga oras na iyon kaya hindi ko makita ang mukha ng babae. Base kasi sa reaksyon nito, para silang nagtatalo ni Densyo. Hanggang isang araw, napansin kong hindi na pumunta si Nita sa bahay ng biyenan ko. Nagkibit-balikat na lang po ako. Baka may mahalaga lang siyang ginagawa o di kaya naman ay bumalik na sa probinsya nila. Nagkataon din na wala si Densyo sa bahay. Sumama siya sa mga magulang niya sa bukid at ako lang ang naiwan mag-isa sa bahay. Tanghaling tapat iyon, Kuya Bari, at nagluluto ako ng pagkain nila. Sa kasagsagan ng aking pagluluto, nakarinig ako ng mahihinang katok sa labas ng pinto. Nagdalawang isip pa nga akong pagbuksan dahil wala namang boses na kasama ang katok. Sanay kasi ako sa mga biyenan ko na kapag kumatok ay sinasamahan nila ng pagtawag ng pangalan ko. Maging si Densyo po ay ganoon din. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa huli, binuksan ko pa rin ang pinto. Bahagya po akong napalunok ng laway nang makita ko si Nita sa labas ng pintuan. Tahimik lang siya at animoy pinagsukluban siya ng langit ang mukha. Hindi ko alam kung nagagalit ba siya sa akin o hindi. Hindi naman kasi siya nagsasalita. Gayunpaman, niyaya ko pa rin siyang pumasok. Sakto naman at malapit nang maluto ang niluluto kong pananghalian. Tahimik pa rin siya hanggang sa bigla siyang nagsalita na ikinagitla ko. Nanghingi siya ng litrato namin ni Densyo. Remembrance daw
dahil sa makalawa ay uuwi na siya sa kanila. Dahil mabuti rin naman ang kanyang intensyon kaya hindi ako nagdalawang isip na bigyan siya. Malabo ang kuha ng litrato namin ni Densyo. Sakto lang na makikita ang mukha namin. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, Kuya Bari. Kung may cameraman, hindi ganun kalinaw ang kuha at sira pa. Kinagabihan, nagtataka ako dahil hindi ako kaagad nakatulog. Iniisip ko ng mabuti kung tama ba na binigyan ko si Nita ng litrato namin ni Densyo. Kung tutuusin, hindi ko pa siya kilala ng lubusan at ilang araw pa lang kaming nagkasama. Noong sumunod na araw ay tuluyan nang umuwi si Nita sa kanila. Nakakagulat lang dahil hindi man lang siya nagpaalam sa amin, gayong malapit lang naman ang bahay niya sa biyenan ko. Hanggang sa isang umaga, narinig kong namimilipit sa sobrang sakit si Densyo. Nasa kusina ako at kasalukuyang nagluluto ng agahan. Napagdesisyonan din namin na babalik na kami sa bahay namin ng araw na iyon. Dali-dali kong tinungo ang silid namin sa pag-aakalang binabangungot siya. Ngunit laking gulat ko nang makita siyang nakabaluktot habang sapu-sapu ang kanyang tiyan. Mabilis ko siyang nilapitan at tinanong kung anong nangyari. Subalit tanging iling lang ang isinagot niya sa akin. Naalarma na ako, Kuya Bari, ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Siya ba o ang niluluto ko sa kusina? Hindi kasi mapatid-patid ang pamimilipit niya. Parang ako yung nasa posisyon niya. Pakiramdam ko parang hinahalukay ang tiyan niya sa sobrang sakit nito. Butil-butil na rin ang tumutulong malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Halos hindi na nga ako makakilo sa kinaroroonan ko. Makaraan lang ang ilang sandali ay pumasok ang mga biyenan ko sa silid namin. Maging sila man ay nahabag sa kanilang nasaksihan. Pulang-pula ang mukha ni Densyo dahil sa iniindang sakit. Nang araw na iyon, nagdesisyon kaming dalhin siya sa bayan upang malapatan ng gamot. Subalit wala namang findings ang mga doktor ukol sa kanyang dinaramdam. Kaya naman inuwi na lang namin siya sa bahay ng mga magulang niya. Dahil doon, hindi na rin muna kami umuwi sa amin dahil sa kalagayan ni Densyo. Sa pagdaan ng mga araw, napansin kong putlang-putla na si Densyo. Para bang sinisip-sip ang dugo niya. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa kanya, pero hindi ko naman alam kung napaano siya. Wala rin kami kilalang manggagamot ng mga panahong iyon. Kung saan-saan na rin naghanap ang mga biyenan ko pero wala silang matuklasang manggagamot. Hanggang isang gabi, nagising ako nang makaramdam ng tila may malamig na nakayakap sa akin. Hinaplos-haplos ko pa nga ang nagmamay-ari noon, subalit ganoon na lamang ang pagkabog ng aking dibdib nang mapagtanto ko ang lahat. Walang kahirap-hirap akong bumangon at dali-dali kong binuhay ang lampara. Tumigil bigla ang paghinga ko ng mga oras na iyon nang makita ko ang mga linta na nagsisilabasan sa mga ilong, mata at tainga ni Densyo. Dahil sa aking pagkabigla ay hindi ko namalayan na napasigaw pala ako ng malakas, dahilan upang magising ang mga biyenan ko sa kabilang silid. Walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Para akong pinagsakluban ng langit dahil sa biglaang pagkamatay ni Densyo. Litong-lito kami kung saan nanggaling ang mga linta na iyon. Isa rin siguro iyon sa dahilan kung bakit namimilipit siya sa sobrang sakit.
Sa huling lamay ni Densyo, pumunta si Andres kasama ang lalaking medyo may katandaan na nagpakilalang Tatay Berto. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata ng matanda nang makita ang nagsilabasang linta sa ilong ni Densyo. Ayon sa kanya, kinulam umano ang asawa ko. Nagtaka pa nga ako dahil titig na titig siya sa suot kong kwintas saka tumangu-tango. Anya, mabuti na lang daw at suot ko ang kwintas dahil kung hindi, dalawa na sana kami ni Densyo na pinaglalamayan. Nang hilakbot ako nang marinig ang katagang iyon mula kay Tatay Berto. Tinanong din niya ako kung mayroon ba akong pinagbigyan ng gamit namin ni Densyo. Dahil dito, nabuo sa isipan ko ang isang taong binigyan ko ng litrato namin ni Densyo. Walang iba kung hindi si Nita. Noong una, hindi pa sana ako naniwala. Ngunit nang sabihin sa akin ng biyenan kong babae, minsan na raw niyang narinig na nag-aaway sina Densyo at Nita dahil sa akin. Narinig din daw niya na pinagbantaan ni Nita ang buhay ko. Marahil ako sana ang sadya niyang patayin at hindi si Densyo. Kung wala lang akong suot na proteksyon, malamang pinaglalamayan na rin ako, Kuya Bari, kasama ng asawa ko. Saka ko rin napagtanto na nagseselo si Nita dahil ako ang pinakasalan ni Densyo. Hindi na namin pinatagal pa at kahit masakit sa akin, inilibing din namin siya kaagad. Saka ko lang din nalaman na buntis pala ako sa magiging anak namin ni Densyo. Sobrang saya ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Tila napalitan ng tuwa ang pighating nararamdaman ko. Pinapangako ko sa puntod ni Densyo na mamahalin ko ang anak namin at hindi na mag-aasawa pang muli. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang po. Salamat po ng marami at sana po'y nagustuhan niyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Marie. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.